At mayroon po mga pananampalataya na kung saan magliligaw din po sa atin para maging dahilan na tayo po ay hindi maligtas. Ngayon, tingnan po muna natin itong faith na kailangan para na sa ganon, tayo po ay makasigurado na tayo po ay maliligtas. Okay, tingnan po natin. Of the innumerable gifts with which God has blessed us, the greatest is often overlooked. Ito po yung bagay na pag hindi nakikita ng tao. Kasi kumisan parang hindi tayo kasi open sa Lord pagdating po sa pagbibigay. Kundi naging open ang karamihan sa Kristiyanos pagdating sa pagtanggap. Tanggap na gusto natin, lagi tayo may tinatanggap sa Panginoon at hindi po tayo nabuksan doon sa faith that gives. Kasi mayroon po na ang Lord, kaya nga po, nagbigay ang Panginoon because He wants us to have faith on Him. Amen. Then, in return to our God, this innumerable gifts na binigay sa atin ng Panginoon, one of these innumerable gifts na binigay sa atin ng Panginoon, yung pong greatest things na binigay niya sa atin, ito po yung tingnan po muna natin. It is something Jesus said a great deal about and something that we use every day. Binigay niya po sa atin ito at ikinaloob niya po sa atin ito. This is special to God that we sent it to us, to every Christian who believe in Him. Napakahalaga po nito para magamit po natin sa araw-araw. Hindi naman po sa araw ng linggo, kundi sa daily life po natin. This great gift is faith. And to attain it, we must understand what it truly means to trust God. Yun. Ganito po yan. Ang totoong napakagandang kaloob sa atin ng Diyos ay yung pong pananampalataya. Kung paano natin makukuha itong bagay na ito, kailangan natin maintindihan kung paano talaga magtiwala sa ating Panginoon. Kasi kung minsan nga, may faith tayo, pero wala po talaga yung totoong pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya, this is a great things that given to us by God. Okay, 3 types of faith. Tingnan po muna natin itong mga tatlong pananampalataya na meron po tao. Unang-una po, alam na po natin ito meron po tayo tinatawag na, sabi ko nga po sa inyo, it is a knowledge faith. Kaya ito po yung tinatawag na intellectual faith. Base lang sa karunungan niya, yung kanyang pananampalataya, or ito yung natural faith. Na commonly, lahat ng Kristiyano meron ganito Basta nakapakinig na sila ng salita ng Diyos, it is intellectual faith na tinatawag. Ano po ba itong intellectual faith na ito? Hubayin natin mabuti para na sa gano'n. Hindi po tayo maligaw na sinasabi kasi ng lahat na meron tayong pananampalataya. Yes, lahat po tayo meron pananampalataya, pero iba't ibang klaseng pananampalataya at hindi yung talagang pananampalataya na binigay sa atin ng Lord, yun yung namimiss ng bawat Kristiyano. Yun ang nawawala. Okay, ano po itong intellectual faith or natural faith? Believing something is true without proof or commitment. So, sa madaling salita, naniniwala naman tayo sa katotohanan, pero ang problema natin dito, walang basihan. At wala pong kumbaga parang paglagak ng ating buhay, ng ating personal na kaluluwa pagdating sa ating Panginoon. A person can intellectually believe Jesus was a real person who performed miracles but not accept the fact that He was God in man. Marami po nag-aakala ng ganyan, kaya na hindi niyo po ba napapansin? Okay, bibigyan ko lang po kayo ng insight po dito, no? Kasi kung isang sinasabi natin, yes, He is God for me. He is the one who saved my life, my soul. Pero, ang totoo, hindi naman ganun talaga ang naging basihan natin Para lang siyang tao sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung Diyos na sa atin, makikita niyo yung kung gaano kahalaga Amen. Yung pagbibigay natin sa Panginoon ng buhay natin, makikita niyo talaga na mahalaga. Pero, since na parang tao lang, sa tingin natin ang Panginoon, kaya ang nangyayari sa atin, sige, pag nandyan ka, pag wala ka. Pagka gusto ko. Ganun po yung tinatawag na intellectual faith. Na kung saan, kilala lang natin siya. Pero, hindi talaga umiiral sa bawat Kristiyano yung pagka-Diyos niya. Kasi kung kilala talaga natin siya, na Diyos siya talaga sa buhay natin, nandun po yung respeto natin. Amen.
Nandun yung pagkakilala natin ng napakataas sa ating Panginoon. At nandun na pinag-iingatan din po natin yung ating pagharap sa ating Panginoon. Kaya kung mapapansin nyo, di ba? Halos marami po mga Kristiyano ngayon, tingnan nyo, hindi po sila prepared sa pagharap nila sa Panginoon. Like for example today, are you prepared your spirit before you come here? Pinrepare nyo ba yung espiritu nyo bago kayo pumunta dito? O baka naman pagod na pagod ka, o baka naman hindi relax yung isipan mo, o baka naman may lalagi ka dito, o baka naman mayroong kapag puno-puno ka pa ng problema na nandito sa dibdib mo. So, meaning, hindi po yun yung talaga pananampalataya na Diyos siya sa buhay po natin. This is simply parang a simple man for us. Parang kumagay, parang, kaibigan mo lang yan eh. Sige, kahit na anong itsura ko, okay lang yan. Marap ako naka-short sa kanya, marap ako naka-t-shirt, naka-sando, kahit butas-butas yung damit ko. Parang gano'n lang yan eh. Kilala ko yan, friend ko yan eh. Okay lang sa kanya yan, makita niya akong ganito, kahit ngayon yan, bagong paligo, okay lang sa kanya. Parang gano'n po tayo sa Panginoon eh. Na parang tao lang siya sa atin, okay, sige, nagligan, church tayo ngayon. Punta tayo ng church. Tapos, hindi prepare yung espiritu niya. Hindi prepare yung kanyang pagkatao. Hindi niya na iayos muna. Kasi ano po sabi po sa atin ng Panginoon? Bago tayo maghandog sa Kanya, iwanan muna natin sa altar yung ating handog at tayo makapagkasundo muna. So really, we need to prepare our spirit before we come in front of God. So kailangan po yun, mag-iingat po yun. Hindi siya tao lang eh, kundi Diyos siya dapat. Kaya kung mapapansin po natin, intellectual faith, ang ibig sabihin niya, kilala natin siya. Amen? Alam natin yung mga bagay na ginawa niya. Alam natin yung mga miracles. Alam natin yung mga bagay na pagpapagaling niya. Alam natin yun, pero hindi siya nagiging Diyos sa atin likewise. Kaya hindi niya napapansin. Pag may karamdaman ka, hindi ka mag-church. Pag may problema ka, hindi ka mag-church. Pagka halimbawa, umuulan, bumabagyo, nagdadalawang isip ka. Kaya yung intellectual faith natin, nilalagay lang natin sa mga bagay na gustuhin lang ng sarili natin. Yung nahabot lamang ng ating natutunan. Tingnan pa natin. Ikalawa, yung po tinatawag na faith in God. Ito, maganda po itong faith in God. Ang faith in God, believing in God's existence and His ability. Maganda na rin po ito dahil ito po yung parang alam mo na may Diyos, alam mo na yung kakayanan ng Diyos ay talagang alam natin, kilala natin yung mga bagay na nagagawa ng Panginoon. A person with this kind of faith possesses a confident convictions that God will fulfill what He has promised. Yung pag mayroon tayong pagtitiwala na gagawin ng Lord yan, nakapangyarihan siya. Doon, okay, nagtitiwala tayo. So, itong bagay na ito, itong faith in God, medyo maganda na po ito. Pero hindi pa po ito talaga yung ganap. Tingnan po natin yan. Okay. Nananalig tayo na matutupad yung mga pangako sa atin ng Panginoon. Pero, ang problema po dito, doon sa atin, bilang tayo yung mga mananampalataya ng Panginoon, hindi natin nabibigyan ng halaga yung bagay na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, naiisang tabi pa rin natin siya. Kaya, yung itong faith in God na ito, hindi pa rin nagiging ganap. Titiwala tayo na, oo, may Diyos. Alam ko na ang Diyos nito, kayang-kaya niya na baguhin ang buhay ko. Alam natin yun. Pero, ang totoo po yun, ay talagang nakasabit ba talaga sa Kanya yung buhay natin. So, ibig sabihin, kulang pa rin. Meron pa rin bagay na nakukulangan pa rin ang Diyos doon. Okay. Tignan natin yung tinatawag na saving faith. Yan. Ito yung maganda yan. Saving faith, believing in Jesus Christ, the Son of God, and a living person for the forgiveness of sin and trusting Him because He provides eternal life with God. Okay. Ano pong ibig sabihin po nito? Tayo po ay nananampalataya na nanalig na ang Diyos na ito na si Jesucristo ay anak ng Diyos na kataas-taasan. Walang duda yun. No doubt tayo po doon. Is a living person for the forgiveness of sin and trusting Him because He provides eternal life. Siya yung Diyos ng pagpapatawad. Kaya lang, ang problema natin dito, how can we be saved if we know God as the forgiveness of our sin, but still, tayo mismo hindi makapagpatawad.
So, hindi pa rin saving faith yun. Ang saving faith, what we know from Him. Kung ano yung bagay na nakita natin sa Panginoon, that He is a forgiving God, that He is a person who can give us and provide us eternal life, then ganon din po yung bagay na kailangan possess natin. Amen. Ito po yung bagay na parang nakapossess po sa atin. Ano po yun? Unang-una yung pagpapatawad. Amen. Ikalawa, yung tayo mismo ay nagiging daluyan ng kaligtasan ng iba. Amen. Amen. Sige ko pa paano po nangyayari po yung tinatawag na saving faith. Kaya nga, saving faith, nagliligtas. Kung ang pananampalataya mo ay saving faith, ibig sabihin, you have the ability to save. Why? Because you are already saved. Bakit po? Dahil nasa akin na yung Espiritu ni Kristo. Sumasa akin yung Espiritu ni Kristo, kaya ako rin, nagiging sisindan ako ng kaligtasan ng iba. Amen. Yun po yung tinatawag na saving faith. It isn't enough to simply believe in the actions of Jesus Christ or the abilities of God. True saving faith is more than that. It is a personal relationship with Savior. Ibig sabihin po nito, parang nagiging parang kayo ay iisa na rin ng Panginoon. Na kung ano yung ginagawa ng Panginoon, yun na rin yung ginagawa mo. At hindi ka na rin nahadlangan dito sa ginagawa ng ating Panginoon na dapat nating gawin. Kaya mga kapatid sa Panginoon, yung pag tinatawag na actions to relate on Him, kailangan po talaga ito para mangyari po na tayo po talaga magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. We do the same thing what God do for us. Kung ano yung bagay na ginawa sa ating Panginoon para baligtas tayo, we did it. Ginagawa din natin yun for the salvations of others. At hindi po yung parang sisimba lang po tayo, nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos, and then kapag mayroon na tayo narinig, natutunan natin, tapos wala lang. So, hindi po yun yung tinatawag na saving faith. Ang saving faith, nabubuhay yung relasyon natin kay Kristo at yung Espiritu ni Kristo pumapasok talaga sa buhay natin at yun yung nagka-penetrate sa atin para tayo po ay makagawa ng mga bagay na ginagawa ni Jesus. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi talaga sasapat yung tayo ay makikinig lang ng salita ng Diyos. Kasi saan natin gagamitin yung bagay na yun. Kaya nga, we need to serve God in our life. In our whole life. Not in our life, but in our whole life. Sa buong buhay natin, yun na po yung dapat na gawin po natin. Jesus spent a great deal of His time on earth instructing His disciples and helping them understand what true faith. Alam niyo po, true faith is, now, kung titignan po natin dito, kaya bumaba si Jesus dito para turuan mga disciple, para turuan ang mga tao na nananampalataya sa Kanya ng totoong tinatawag na pananampalataya. Yung pananampalataya na magliligtas, kaya po mayroong discipleship eh. Dahil ito, ano ba yung tinuturo sa asin sa discipleship? That we need to adopt the attitude of Christ. That we need to adopt the word of Christ. That we need to adopt the Spirit of Christ. Ibig sabihin po dito, hindi lang basta matutunan natin yung, kundi ma-adapt natin. Ma-ilagay natin sa pagkatao natin itong bagay na ito, at yun yung maglalagay sa atin ng totoong faith na kung saan magliligtas sa atin. Huwag mo sabihin, may faith ka, na kapag wala kang pera, mamaya pagpapalangin ako ng Lord. Hindi po faith po ang tawag po doon. Mamaya kakain tayo kahit wala tayong pambili. Hindi po faith yun. It is a natural faith or an intellectual faith na kaya gawin ng Diyos sa ating itong bagay na ito. Pero sa iyong, sa banda o sa part mo, wala nangyayari. Sa Diyos may mangyayari, pero sa iyo, walang mangyayari. So, ang ibig sabihin po dapat, ng saving faith po natin, may nangyayari sa iyo. Amen. Hindi lang ginawa ng Diyos to, pinulpil ng Diyos to, pero sa iyo, walang nangyari. Kaya nga saving faith eh. Kailangan mailigtas ka ng Panginoon as well as kailangan ang buhay mo ay magamit din doon sa kung anong paggamit ng Panginoon sa buhay. Amen. Kaya si Jesus, nung bumaba siya po dito, ginugol niya po yung kanyang pamumuhay dito sa mundo upang ituro po sa mga alagad yung totoong pananampalataya. The same thing with our church today. Tinuturuan tayo ng totoong pananampalataya na maglalagay
ilalagay sa atin sa kaligtasan. Kaya naman po, kuminsan, because of our intellectual faith, ang nangyayari, nagko-contradict yung intellectual faith natin into this saving faith. Amen. Kasi yung saving faith, pangalagang mabuhay kay Kristo yan. Amen. Kaya ka nga maligtas kasi yung buhay mo kay Kristo na hindi na sa'yo. It is no longer yours, but Christ living in you. So sa madaling salita, yung intellectual faith, hindi pa rin si Jesus yung nananahan sa'yo. Naintindihan mo natin? Kasi yung sa sarili mo pa rin yung sinusunod mo eh. Kaya nga kapag yung sarili pa rin natin na nasunod po natin, although may alam ka na sa Panginoon, ang ibig pa sabihin po dito is about intellectual faith. Naintindihan po natin? Salamat po sa Panginoon. Now, sabi po ng Mateo chapter 16, verse 7 to 11, natusa po sa pamangalagan, wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, bakit inyo pinag-uusapan wala kayong dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya, hindi pa ba na inyo nauunawaan hanggang ngayon, nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000? Ilang kain ng tinapay ang lumabis, gayon din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang kain ang tinapay ang lumabis. Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko na sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo sa papaansa kumakalat ng kinakalat ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Hindi ba ninyo naunawaan ito? Now, tingnan niyo po ang tinutukoy niya ito. Ang tinutukoy niya dito is about what the Pharisees teaching them about faith. Ang tinuturo ng mga Pariseyo, it is the faith or the intellectual faith. Na kung saan naniniwala sila may Diyos, pero hindi sila naniniwala kay Kristo. That through Christ Jesus, God is existent. Na kung mapapansin po natin dito, yung pong ating pag-aaral ay hindi lamang po source para maging marunong tayo. Kundi yung pag-aaral na ginagawa sa atin ng ating Panginoon ay source natin yan para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. At para mapagamit ang buhay natin sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, Pharisees called by Jesus hypocrite. Bakit po ba tinawag niya? Ang galing po nila sa katuruan eh. Pero sila mismo hindi nila ginagawa yun. Hindi sila nag-aakay para paligtas ang tao. Kundi ipinapakita lang nila that they are a leader of that country, of that town. Para pinapakita lang nila na sila po ang mga pinuno. Ganun lamang po yung papapakita nila na sila po ay kumikilala sa Diyos, pero yun po ay dahil lamang sa kanilang nalalaman. At hindi sa totoong pagtanggap nila ng Espiritu ni Kristo na kung saan naglagay sa atin itong tinatawag na saving faith. Amen. At alam niyo po ba kung ano po itong faith na ito? Ang tawag po dito sa faith na ito, it's also called a carnal faith. Kaya di nila maunawaan yung pagtuturo ni Jesus. Kaya hindi nga nila nakilala itong si Jesus eh. Kaya naghahanap pa po sila ng Diyos talaga na darating. Kaya marami pong Hudyo noon ay na-influensyahan po sila ng mga aral din po ng mga Pariseyo. Kaya nag-aabang pa rin yung mga ibang Hudyo na pagdating po ng kanilang tagapagligtas. And supposed to be until now, mayroon pa rin po ganyan. Kaya hindi nila kinikilala si Jesus eh because of the influence of that hypocrite. Pero alam niyo po ba, pinakamaganda po dito, yung po tayo po talaga ay magkakaroon ng tinatawag na saving faith, which means we know God and we do what we know in God. Amen. Ginagawa natin kung ano yung natutunan natin talaga sa Panginoon. Jesus knew what opposition they would be up against and what they would need to minister to new believers. Tingnan nyo sa mga bago kasi mananampalataya no, pinagandaan po talaga ni Christ yan. Alam niya na mayroon pong magiging opposition o sabihin po natin, bakit nga sa mga tinuturo niya. At the same time, ganyan din po sa atin ngayon. Marami po na kapag nasa carnal faith ka or natural faith or intellectual faith, ang tendency po nito, hindi mo tatanggapin talaga yung bagay na tinuturo ng Lord na kung saan yun na dapat na mag-manifest sa buhay po ng mga mananampalataya.
Kaya iniiwasan po yung bagay na yun eh. Kaya nga mayroong mga opposition eh. Pagdating sa pagtuturo ng Panginoon. What do I mean here in opposition? Ang ibig sabihin po nito, they oppose the real teaching of God. They oppose the real words from the Lord. Yun po yung ino-oppose nila dahil ginagamitan po nila ng tinatawag na natural or intellectual faith. Uy, hindi naman ganyan. Maiintindihan naman ako ng Lord dito eh. Hindi ang Lord ang iintindi sa atin, kundi tayo ang dapat ang umintindi sa mga bagay na tinuturo ng Lord. Kaya nga mag-ingat po tayo dahil mayroon pong tinatawag na pagpaalsa ng mga Pariseyo. At yung pagpapaalsa ng mga Pariseyo na yun po yung tinatawag na hypocrite faith in God. Yung pagpapaibabaw lamang ng mga Diyos. Yung pagpapaibabaw lamang na pananalig kay Heso Kristo. Amen. Kaya nga lang, alam nyo, hindi po halaya sa panahon po natin dahil marami po mga Kristyano, siyempre, papasok po ng church, kunyari nakikinig po sila, pero pagdating sa puso po nila, sa isipan po nila, makikita mo, they oppose. Nag-o-oppose yung kanilang espiritu doon sa mga bagay na tinuturo sa kanila talaga ng Panginoon para magkaroon po sila ng tinatawag na saving faith. This is a teaching that about faith was His priority. Alam niyo po kung anong tinuro po dito ng Panginoon. Pinagandaan po ni Jesus po yan na ang itinuro niya po doon sa kanyang mga alagad is to prioritize the faith. Yung pong ating pananampalataya kailangan maging priority po natin sa buhay natin yan. He knew that for them to be effective as witnesses and servant. Para tayo maging effective, para tayo maging mabisa, para po tayo ay maging kagamit-gamit bilang mga saksi at bilang mga tagapaglingkod sa Panginoong Jesucristo, kailangan yung faith po natin must be the center on how we know God in our life. Kung paano natin kinikilala ang Panginoon, dapat yung faith po natin ang talagang nagiging basihan po natin talaga. They had to have absolute faith in His promises and in the power of the Holy Spirit. Ano sabi po dito? Na kailangan po talaga magkaroon tayo ng tinatawag na ganap na pananampalataya pagdating natin sa Panginoong Jesucristo na pinangako niya sa atin kasama ng banal na Espiritu Santo. Kaya kung mapapansin po natin, ano po, noong time po na wala pa po yung pagbaba ng Holy Spirit sa mga alagad, hindi po ba't mga duwag sila? Hindi po ba't mga tamad-tamad po sila sa paggawa sa Panginoon? Hindi po ba't parang mga wala silang alam? Kaya, noong time na yun, inabangan po nila yung tinatawag na power of the Holy Spirit that promised to them by God. Now, nung dumating po yun, doon pa lamang po sila nagkaroon tinatawag na absolute faith. Amen. Na yung absolute faith na yun, yun yung magbubunga sa kanila ng totoong kaligtasan. Bakit? Kasi itong absolute faith na ito, na hinihintay po nila, kasabay ng banal na Espiritu Santo, yun yung nagtulak po sa kanila para magkaroon sila ng action. Amen? Kaya ngayon, nagkaroon po ngayon ng paggawa sila sa Panginoon dahil tinanggap nila yung tinatawag na salvation through the power of the Holy Spirit, and then ito na ngayon. Yung Holy Spirit na yun na nagbindungan ng ating pananampalataya at kaligtasan, yun ngayon yung parang naglagay sa kanila ng tapang para gumawa sa Panginoon. Kaya na ilatisin din po natin yung ating mga sarili as a Christian, tignan mo kung sinisipan ka na sa Panginoon. Tignan mo kung nagiging maalat ka na. Tignan mo kung gumagawa ka na. Tignan mo kung para baga hindi mo na alintana yung sa sarili mo, kundi yung alintasan na ng marami. Tignan niyo po mabuti po yung mga bagay niyo para sa ganoon, hindi po tayo maligaw. Kasi maraming klase po talaga ng pananampalataya na hindi magdudulot po sa atin ng kaligtasan. Isa lamang po yung magdudulot sa atin ng kaligtasan, yung po tinatawag na saving faith, which means an absolute faith that coming from the Holy Spirit. Amen. Kaya makikita nyo, di ba? Marami po mga Kristiyano, mas marami yung hindi naglilingkod kaysa sa naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Because of their faith is not absolute for God. Amen.
Kaya pag-aralan po natin yung mga bagay ngayon para na sa ganon, hindi po tayo maging katulad ng Pariseyo na marami lamang alam pero hindi sila makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Creating faith. The disciples were human and their faith went through a process of development. Kailangan na de-develop po yung ating pananampalataya. From the beginning of our faith and then ine-enhance po yan gradually and then soon magiging absolute faith po yan which turns into a saving faith. Kaya hindi po tayo nag-i-stop doon lamang po sa pananampalataya natin. Mamaya, I claim in God, magkakapera ko, I claim in God, gagaling na ako. Hindi lamang po doon tayo nakapasa. Kundi more on that, mas nagiging extreme po yung faith natin. Bakit? Paano? Kung natin naniniwala ka lang na pagkagalingi ka ng Panginoon, ngayon may karamdaman ka pero gumagawa ka na sa Panginoon. Hindi na yung kagalingan ng hinihingi mo sa Panginoon kundi yung paggawa mo na sa Panginoon kahit may karamdaman ka, kahit may problema ka, kahit may kawalan ka, kahit nandun ka sa mabigat na kalagayan ng buhay mo, gumagawa ka sa Panginoon because our faith that works. Yun po yung kailangan natin Dahil alam natin, ang kasunod po nito ng ating paggawa, pagsunod sa Panginoon, may kaakibatan po nito ng mga pinangako ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya hindi mo na kailangan na sabihin sa Lord, Lord, please, pagalingin mo ko, Lord, ikaw yung kagalingan mo. Lord, ikaw yung pagpapana ng buhay mo. Na kapag gumagawa ka na sa Panginoon, nandun ka sa gitna ng mga pagsubok na yun, gusto kong malaman mo, yun yung totoong faith sa Panginoon. Yung hindi kayang ipinag ng bagyo. Kasi alam niyo, marami na pong Kristiyano ngayon, ako, maintindihan naman tayo ng Lord, mahirap na yung bumiyahe. Kasi bumabagyo, maulan. Maiintindihan tayo ng Panginoon doon, hindi po faith ang tawag po doon. That was only an intellectual faith or a carnal faith or a natural faith na hindi magdudulot sa atin ng kaligtasan. Amen. Kaya ang dami po mga nadadaya pagdating po sa pananampalataya po nila sa pag-aakala na may pananampalataya na sila na maliligtas sila pero hindi po pala doon papunta yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya minamarkahan po tayo ng Panginoon ng talagang totoong pananampalataya. It is created to us into by Christ Jesus. Kaya huwag po natin sayangin yung mga bagay na yan. Kaya tingnan po natin kung paano po ito magmamarka sa buhay po natin. Kailangan na makita po natin kung talagang tayo po ba may pananampalataya o baka naman po nadadaya. Amen? Pananampalataya ba yan o nadadaya lang ba yan? Kaya tingnan po natin. Okay, pag-aralan po natin para na sa ganoon makita po natin. Mayroon po tayong tinatawag na no faith. Pag sinabing no faith, totally wala po talagang faith talaga sa Lord niya. Kaya nga hindi nila kinikilala si Jesus Kaya hindi rin nila ino-honor yung mga bagay na ginawa ni Jesus. Kaya hindi po nila pinapahalagaan yun. Kaya nakita nyo, mostly marami po mga Kristiyano, di ba? Pag tinamad na sila magsimba, hindi na sila magsisimba. Pag tinamad na sila gumawa sa Panginoon, hindi na sila gagawa sa Panginoon. Bakit? Because there is no faith. Hindi nila nakikita na every time na gumagawa sila sa Panginoon, hindi nila alam pillars in heaven or walls in heaven or a mansion in heaven, yung nabubuo nila sa kanilang paggawa sa Panginoon. Kasi tayo po, bilang tayo may mga saving faith na naniniwala tayo na kapag tayo nag-church, kapag tayo gumagawa, kapag tayo nag-aakay, kapag tayo ay talaga buhay pagdating sa ating pananampalataya sa Panginoon, alam natin yan, mayroon tayong itinatayo doon sa kaharian ng langit. Kaya nga, we invest our life into the things in heaven. Kaya tayo mga may saving faith na hindi lang tayo nakabase doon sa mga kabuhayan natin. Hindi lang tayo nakabase doon sa pamilya natin. Hindi lang tayo nakabase doon sa mga activities natin, yung mga worldly activities natin. Kundi ang pinag-uukulan natin talaga ng halaga sa buhay natin, we spend much into the things eternally. Yung mga bagay na po na panlangit, yung talaga pinagbubuhusan na po natin ng halaga sa buhay po natin. Pag sinabing no faith, they lack in during the storm or the sea. Diba? Kumbaga parang, nung dumating sa kanila yung bagyo, nawala. Yung pananampalataya nila. They believe Jesus do or perform many miracles at the time, but soon nung na-encounter po nila yung bagyo, ano nangyari?
Nawala po yung kanilang pananampalataya. Di ba ganyan din po karamihan sa mga Kristiyano? Na kapag mayroon ka na, nandun ka na sa into the deep trouble of your life, nawawala yung faith mo sa Lord. Naglalaho kami sa Panginoon. Kapag halimbawa, inatake ka na ng kaaway at hinandahan ka na doon sa mga bagay, pagdating sa iyong pananampalataya sa Panginoon, ano nangyayari? Stop, nawawala yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Nahahandangan ka na nitong bagyo na ito. Kaya nga, natakot po itong mga alagad eh. Ano sabi po ng mga alagad? Natakot po sila. Okay, magbabasahin ko po muna sa inyo ito. Mark chapter 4, verse 35, up to the following. Tingnan po natin ano po. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo, kaya tiniwan nila ang mga tao at sumakay ang bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka, dumating ang mga malakas na ulos, inampas ng malaking alon ang bangka, ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginigising siya ng mga alagad, Guro, amila, di ba ninyo alintana, lulubog na tayo? Umamon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka, tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sila ng matinding takot at pagkikilalas at nasabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ang hangin at ng dagat? Tingnan niyo po mabuti po ito mga kapatid sa Panginoon. They are disciples of Christ Jesus. They see and they encounter every miracles that Jesus did. Amen. Now, ganun din po tayo eh. Ang dami na po natin nabasa sa Biblia, ang dami na po natin na talagang narinig about Christ Jesus. But still, pagdating na sa atin ng bagyo, ano nangyayari? Nawawala yung faith natin. Halimbawa, let's say, hinampas ka ng bagyo, natakot ka na agad, kinabahan ka na agad, nabalisa ka na agad, na parang wala na yung iyong pananampalataya sa Diyos. Ganyan po maramihan po mga Kristiyano ngayon. Kaya nga, that is not a saving faith. That is only a natural faith or a carnal faith. Na nananalig kunwari tayo sa Panginoon, pero hindi naman nagbubukas sa atin yun into a courage. Para maging tapang natin na harapin lahat ng mga bagyo sa buhay po natin. Marcos chapter 4 verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Pagdating na problema sa buhay mo, bakit ka natatakot? Pagdating na kawalan sa buhay mo, bakit ka natatakot? Pagdating na karamdaman, bakit ka natatakot agad? Bakit hindi mo paandarin o pairanin yung iyong pananampalataya? Halimbawa, tingnan niyo po, kaya hindi lumalalim po yung tinatawag na saving faith sa buhay po natin. Kaya, bakit? Dahil hindi natin pinapractice. Minsan nga po, pupunta ka lang sa church dahil sa umulan ng konti, hindi ka na natuloy sa church. Kaya pagdating ng bagyo sa buhay mo, mas lalong hindi ka natutuloy sa Panginoon. Kaya nga pinapractice mo tayo ito, basic things eh. Then after we learn that, pa-enhance ang palago yung pananampalataya natin, at patatag yung pananampalataya natin, hanggang sa ma-reach out natin yung tinatawag na saving faith. Hindi umuusad po kasi yung faith natin eh. Bakit? Natatalo po tayo ng takot natin. Kaya kapag halimbawa, binigaw ka na ng Panginoon, nawawalan ka na ng tiwala sa Panginoon. Para sinasabi mo sa Panginoon, hirap na magpagtiwala sa Lord. Lagi naman pinibigo yung mga bagay na gusto ko mangyari sa buhay ko. Ang hindi natin alam doon, ini-enhance o tinidevelop ng Lord yung pananampalataya natin para patatagin pa ng patatagin. Kaya yung mga bagyo sa buhay mo natin, isang bagay yan na ginagamit ng Panginoon para yung faith mo mapunta doon sa tinatawag na saving faith. Amen. Kaya nga, ang tanong ni Jesus dito bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Kapatid sa Panginoon, until now, marami sa atin takot na takot pa rin sa buhay. Yung nawalan ka lang ng pera, takot ka na. Yung mabating lang yung mga feelings mo, natatakot ka na, kinakabahan ka na, nakalimutan mo, may Diyos pala na nagpo-provide. Pag may pera ka, sigaw ka ng sigaw, God will provide. Ang Diyos ang nagpapala ng buhay ko. Ngayon, pag wala ka ng pera, hindi mo na maisigaw yun. Iba na
nga sinisigaw mo? Ano nga sinisigaw mo? Pag-asa. Asa. At kung ano-ano pa. Yun na yung sinisigaw natin at hindi na ang Diyos talaga yung sinisigaw natin na pinaghuhugutan natin ng kung saan talaga siya magbibigay sa atin ng lahat ng bagay. Ngayon, meron din po tayo tinatawag na little faith. May pananampalataya pero napakaliit at halos hindi makita. At paano po ba ito tinatawag na little faith? They were anxious about many things, not always trusting that God will provide. Ito yung sinasabi ko po sa inyo na, okay, nag-aalala tayo pagdating ko sa mga bagay na pangangailangan natin kapag tayo nawawalan. At hindi po nagaganap po sa atin. Yan lagi po tayong nagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga po, yung takot ang umiiral. Okay, may pinto tayo. Pagka maganda ang kalagayan natin, pag maayos ang lahat sa buhay po natin, kaya nga nakita nyo, masaya-masaya ka nag-church. Galak na galak ka nag-church. At halos hindi ka mapigilan talaga sa pag-church mo. Pero, kapag nandun na yung pagsubok, yung problema, yung mga alalahanin, halos hindi mo na mag-isipan na gumawa sa Panginoon. Halos hindi mo na mag-isipan talaga na mag-pray o tumawag sa ating Panginoon. Kasi nga, yung faith ay sobrang liit. Kaya ganun po ang response po natin. Pag dumating ang pagsubok sa buhay, natatabunan yung ating pananampalataya dahil sobrang liit. Amen? Kaya ka napipigilan sa mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon dahil sobrang talagang liit ng iyong pananampalataya. Dahil kung tayo po ay talaga mayroong tinatawag na saving faith, hindi tayo mapipigilan kahit na ano pa yung dumating at tumawag po sa atin. Kaya tayo napipigilan, it is obviously, aminin natin sa sarili natin na napakaliit ng pananampalataya natin. Na yung pananampalataya natin ay para lamang makapag-church ka. Hanggang doon lang, kapatid sa Panginoon, pero wala nang kayang gawin. Kapatid sa Panginoon, sige, pagmasdan nyo at igalang nyo yung mga mata. Marami po sa mga kapatiran na ganyan lamang po yung ating basihan. Napakaliit ng kanilang pananampalataya. Kaya konting hadlang lamang ng ulan, walang pera, pamasahe. Kaya nahahalangan, inubo, sinipon ng konti, napigilan na bakit? Ang liit masyado ng pananampalataya. Walang pambayad sa mga billings niya. Napigilan na agad. Ginawa na agad yung binigay sa kanyang offer ni Satan. Huwag ka muna mag-church ngayon. Meron tayong trabaho, kikita ka dito, mababayaran mo yung utang mo. Ayun, na-opera na ni Satanas. Kaya ano nangyari? Sa liit ng faith, kaya kumagat sa pain ni Satanas. Amen? Amen. Hindi po kailangan na balisa agad yung ating response pagdating sa ating mga problema. Kailangan na pag-aralan po natin, ano kaya yung napakagandang tinuturo ng Panginoon sa akin? Bakit mayroon akong ganitong mga pagsubok sa buhay ko? Learn from it and then apply. Amen. Pag natutunan mo yung bagay na yun. Matthew chapter 6 verse 13, kung ang mga damo sa kapukiran na buhay ngayon at kinabukasan ilagatong sa kalan ay dinaratan ng Diyos kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Imagine that? Itinulad na lang po tayo mga mananampalataya sa isang damo na kung saan damo lang siya pero namumulaklak. Amen. Amen. Samantalang tayo, Kristiyanong tao na naniniwala, puno sa ating Panginoon pero walang bulaklak. Ang mabulaklak lang bibig sa pagsasalita, pero yung puso sa paggawa, wala. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Panginoon kung totoo tayong nananalig sa Kanya. Na kahit ano pong pagdaanan po natin sa buhay po natin, trust God, have faith in Jesus. Amen. At makikita po natin ang Diyos ang gagalaw doon sa mga bagay na pinagdaraanan po natin. Amen. Sabi nga po sa atin po dito, have faith, have Jesus, your provider. Amen. Hindi mangyayari na provider mo si Jesus sa buhay mo kung ang faith mo ay napakaliit lamang. Amen. Palakihin mo yung pananampalataya mo.
maging simbutin lamang po ng mustasa. Kaya sinabi ni Jesus yun gabutin man lang ng mustasa. So, ibig sabihin, ang liit talaga ng faith natin na halos wala na po talaga. Baka maliit pa sa alikabok. Kaya hindi na makita yung pananampalataya natin. Ano bang ibig sabihin ni Jesus po doon? Ibig sabihin nun, wala na talagang ginagawa bilang isang Kristiyano. Halos hindi niya na maigugol talaga ng todo yung buhay niya sa Panginoon. Halos talagang konting hanggang lamang sa kanya, stop na agad siya pagdating sa Panginoon. Now, ito yung maganda na meron tayo, yung punting natawag na great faith. Pag sinabing great faith, ito po yung simpleng faith lang pero may pitak sa puso ni Jesus. Tignan niyo mga kapatid sa Panginoon simple naman po ito pero pumitak o para bagang kumurong talaga sa puso ni Jesus. Ano po ito? A centurion in Capernaum approached Jesus and said that his word alone would be enough to cure a dying servant. Jesus told his disciple, "Truly I say to you, I have not found such great faith with anyone in Israel." Wala akong nakita katulad ng pananampalataya. Come on, di ba mga mata? Kahit maliit lamang na faith, basta tumutusok sa puso ni Jesus, I tell you, kalulugdan ka ng Panginoon. Kasi kung minsan, nakala natin, nag-church lang tayo, nakala natin, talagang malulugod na ang Panginoon sa atin. Hindi po ganun yun. Ito pong Roman centurion, ito pong pinuno ng Romano, alam niyo po ba na ang mga Romano ay walang pananampalataya, walang kaugnayan kay Hesus Kristo? They don't believe Jesus, the Messiah. Pero, ito pong Roman centurion na ito, nilakbay niya pa si Jesus para lang mapuntahan niya at humingi ng saklolo para doon sa kanyang lingkod na paralyzed. Na kung napapansin po natin dito, yung mga lahing na Romano, walang faith yan wala pa na napalataya kay Jesus yan. Pero itong Roman centurion nito, kabilang siya doon, pero nilakbay niya si Jesus asking for the healing of his servant, of his dying servant. Pero tingnan niyo po ba, anong sabi niya dito? Ito yung umurot sa puso po ni Jesus dito. Huwag niyo na po akong puntahan sa bahay. Hindi ako karapat-dapat sa inyo. Sabihin niyo na lamang kahit isang salita at gagaling na yung ating alipin. Kapatid sa Panginoon, samantalang tayo, laman na tayo ng churches, pero hindi ka naniniwala na iibsan ng Diyos yung mga pagsupok mo sa buhay. Laman na tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi ka pa rin naniniwala na ang Diyos ay gagalaw sa buhay mo. Samantalang itong Roman centurion, he is far away. He has a big distance to God. Ang layo, pero nilakbay niya ito pong si Jesus asking for the healing. At ang sabi pa kay Jesus, nung natagpuan niya si Jesus, nagpatira pa. At ang sabi niya kay Jesus, huwag ka na po magpunta sa bahay namin. Only one speak. Only speak by your mouth and he was healed. Amen. Sa isang salita mo lang ang gagaling na yung ating alipin. Kapatid sa Panginoon, isang salita na. Samantalang tayo, halos araw-araw nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero hindi tumatatak yung pain. You see that? Naiintindihan niyo po yung ibig kong sabihin? Marami po sa atin, palabasan ng Bible, pero pagdating ng pag-iyo sa buhay, nawawala sa loob. Nawawala ng tiwala sa Panginoon. But this Roman centurion, yun yung unang-unang pagkakataon na na-meet niya si Jesus, nagtiwala na agad. Yung pusang ipinakita niya na talaga yung saving faith niya, na hindi napigilan kahit magtagpay siya ng milya-milya and asking for healing for his servant. At ang mabigat dito, kapatid sa Panginoon, sabi niya, isang salita lang, Lord. Huwag ka na magpunta sa bahay ko, sapat na yun. Hindi ako karapat-dapat na puntahan mo. Grabe, no? Samantalang tayo, sinisigaw na ng Panginoon, I will help you, I will never leave you, I will not forsake you, I will be your shield, I will be your great refuge.
Bibigay na lahat sa atin. Nabasa mo na yung lahat ng buong Bible, tapos yung faith mo, hindi pa makita. If you read the Bible, cover to cover, dapat yan ang laki na ng faith mo eh. Pero tingnan nyo, pinagmamalaki natin ang dami kong memory verse. Nakakapag-share na ako ng words of God, but still, hindi makita yung faith mo. Sinasabi mo pa sa Lord, Lord, di ka pa niya tutungkol sa akin panalangin eh. Lord, ito mahirap na ako sa buhay ko. Lord, ito sakit-sakit na ng katawan ko. Nagtututa pa tayo sa Panginoon. We read a lot of things in the Bible, nandito na sa puso mo eh. Pero kapag dumarating yung problema sa buhay mo, unti-unti nawawala yung mga words. Natatapot. Samantalang ito, wala pa halos napakinggan sa Panginoon. Nabalitaan niya lang. From far away, nabalitaan niya lang si Jesus na may miracle. Kaya tinayo niya ito si Jesus. Hindi na niya heard the teaching of God. Nabalitaan niya lang na ito yung Diyos na yung hari ng mga Hudyo na nagpapagaling. At magiging kahari ng kantasan. Ganun lamang po yun, ang babaw lamang. Pero kung papansinin po natin, grabe, pusukat sa puso ni Jesus yung mga binitawan niya. Amen. Samantalang sa akin, mga kapatid sa Panginoon, nakakaya. Kung titignan lamang po natin, Pastor, hindi po ako pwede ngayon, Pastor. Marami po akong ginagawa, Pastor. Saan yung faith natin talaga sa Panginoon? Pastor, mahirap sila nakayan, Pastor. Lagi sila tumatanggi, mga ngako, pero hindi naman sasama, Pastor. Ganun ang faith natin. Wala. Zero. Samantalang ito, isang salita mo lamang, gagaling na siya. Amen. Matthew chapter 8, verse 5 to 10. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay paralisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sinabi sa kanya ng opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Grabe. Eh, pag naririnig ko nga po nahihiya ako sa Panginoon eh. Nag-preach na ako ng salita ng Diyos, pero nag-a-active naman pa rin ako sometimes. Pero ito, wala pa po itong naririnig kay Jesus. Pero ano sabi niya gano'n? Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagawin na ang aking katulong. Tuloy po natin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nakasasakupan din mga kawal. Pakinggan niyo mabuti po ito. Meron po tayong titignan po dito. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka rito roon, siya'y pumupunta. At ang isa na may halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya iyo. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo ito, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Alam niyo kung ano tinuturo sa atin ng Lord dito? Minsan, tayo, ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Ang taas ng tiwala mo sa sarili mo. Pero yung tiwala mo sa Lord, ang tingin. Ulitin ko po sa inyo, ang laki ng tiwala mo sa sarili mo, ang laki ng kumpiyansa mo sa sarili mo, ang taas ng confidence mo sa sarili mo, ang taas ng self-esteem mo, pero pagdating sa Lord, wala. Hindi maiyo mo yung buhay sa Lord. Pinanghahawakan yung kanyang prophecy, personal handling, words, knowledge, and wisdom. Pero yung bagay na ito na ginawa nitong Romano to, anong yung in-elaborate niya po dito? Mayroon ako nasasakupan at ako rin nasasakupan. Pero mayroon ako mga kawal. Pag sinabi ko pumunta ka roon, pupunta sila pa po. Tinawag ko, halika dito, lalapit po sila sa akin. Ano pinapakita dito? Mayroon siyang authority. Pero yung authority niya yun, pagharap niya sa Panginoon, bagsak, wala. Hindi niya pinanghawakan yun. Para sa ano, pagharap niya kay
ni Jesus, he is not a Roman centurion. Hindi siya binulong ng Romano. Kapatid, tingnan niyo po yun. Samantalang tayo, nakita niyo, marami mga Kristyano, papanik sa church, nagpapakilala sa Lord. Lord, I am a businessman. I am a wealthy rich man. Papakilala tayo sa Panginoon. Kaya yung faith natin, sa laki ng pagkakilala mo sa Panginoon, ganun sumubra kaliit ng pananampalataya kay Jesus. Habang ibinababa mo yung sarili mo sa Panginoon, lumalaki naman yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya ito, nung ibinaba nito ang Roman centurion yung kanyang katauhan kay Jesus, lumaki ito, maas yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Kaya ang sabi niya kay Jesus, isang salita ko lamang gagaling na yung aking alipin. Amen? And this is the way that we live. Ito yung kailangan pananampalataya natin sa Panginoon. At hindi po natin hinahayaan na sa harapan ng Panginoon ay mabaliwala natin ang Panginoon. O kaya mga kapatid sa Panginoon, huwag tutulog-tulog sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi pagpapakita yan ang pagpapakumbaba at respeto at pagpaparangal sa ating Panginoon. Amen. At ngayon din po tayo tinatawag na faith failure. Yung may pananampalataya na nagpe-fail, o ano naman po ibig sabihin po nito. Peter experienced this when he denied Christ 3 times. Nakita niyo po si Peter, ano? Ang lakas ng loob, magsalita po nito kay Jesus. Panginoon, hanggang kamatayan, sasamahan mo kayo. Hindi ako hihiwalay sa inyo. Sabi niya, these moments are inevitable in our lives. However, God uses them to strengthen our faith and to teach others. Minsan, alam nyo, hindi natin maiwasan ito eh. Pag-fail po yung ating pananampalataya. Pero, huwag mong ituloy-tuloy. Marami tayong mga Kristiyano kasi ngayon, ang nangyayari, nag-fail po sila sa kanilang faith, pero tinutuloy na nila. Dapat ito yung magturo po sa atin eh. Kasi inaalaw ng Lord po itong bagay nito, hindi maiwasan na minsan, mag-fail yung ating faith, pero hindi naman nangangahulugan na bibitawan mo lang sa Panginoon. Amen. Kundi maging tungtungan mo yun para mas lalo mong ma-enhance yung iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Now, mayroong dalawang bagay tayo para mag-grow yung faith po natin. Ano po kaya ito? Okay. Number 1, our faith grows as we study the Word. Pag pinag-aaralan natin, listening for His guidance through the Scripture. Now, tignan niyo po kung pag-aaralan po natin yung salita ng Diyos, we need that this Word that we learn must be the guidance of our life. Ito na dapat yung magiging gagawin natin pagtubay sa buhay natin. Hindi yung babasahin natin, pag-aaralan natin sa salita ng Diyos at pagkatapos po dito, itatambak niya na lang siya sa isang tabi. Kailangan niya hindi tinatambak yan, kundi isinagpapabuhay po yan. Para halimbawa, bumili ka ng cellphone ngayon, di ba? Pag bumili ka ng cellphone, excited ka, gamitin agad yun. Hindi mo lang, kapipili mo lang, tapos ilalagay mo na sa cabinet mo, hindi mo na gagalawin. Ang words of God, dapat ganun tayo ka-excite. Na kapag bumili tayo ng cellphone, pag-aaralan mo na agad yung cellphone ngayon, kung paano gagamitin, kung paano yung function niya, at kung paano mo ito magiging kagamit-gamit sa'yo. Ganun po dapat ang ginagawa natin sa words of God. Kaya hindi nyo napansin, ang cellphone lagi mong hawak, ang cellphone lagi mong ginagamit, ang cellphone may kabuluhan sa buhay mo, pero ang words of God, asan? Wala. Naiiwan pa natin. Instead na nandito sa puso natin yan at laging ginagamit, anong ginagawa? Pinababayaan. We ignore the words of God. We ignore what God was speaking about the words. Kaya ano nangyayari? Yun, nagkakaroon tayo ng tinatawag na opposition to the words of God. Amen. Kaya instead na tayo kalugdan ng Panginoon, ano nangyayari? Oppose ka na lang ng oppose, kontra ka na lang ng kontra. Kaya hindi mo na naiintindihan ngayon kung ano yung tinuturo sa iyo ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Hindi na lumalago yung espiritu mo as well, yung faith mo na natili pa rin wala. Amen. Amen. Paano mag-grow yung iyong pananampalataya kung hindi mo pahahalagahan yung mga bagay na napapakinggan mo, napapag-aralan mong salita ng Diyos? Amen. Kaya we need to apply this word in your daily life. Amen.
Sa pag-aaral ng salita, kailangan po yan ipinapabuhay yan araw-araw. Ikalawa, it is also strengthened when we face and overcome struggle. Yung problema mo sa buhay, hindi dinidibdib yan. Kundi ginagamit yan para yung painful natin ay lumago. Yung mga pagsubok mo sa buhay, yung mga pinagkaraanan ng hindi magaganda sa buhay, yan ay isang bagay na inalaw sa iyo ng Panginoon para makita ng Lord kung lalago ka sa pananampalataya o lalaglag ka. Amen. 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 Sabi po dito, God uses tests for our good and to make us more capable servant para mas higit na maging talagang ganang tayong mga lingkod niya. Eh pag wala kang problema, paano titibay yung pananampalataya mo? At paano masusukat yung pagiging lingkod mo kung ikaw mismo tumaatras ka sa laban? Kung ikaw mismo tumatakbo ka sa labanan? Come on, tingin po dito mga kapatid sa Panginoon. Medyo iniiwas nyo na yung inyong mga pandinig eh. Ito yung talagang common na nangyayari sa mga Kristiyano. Yung bang daraan ka sa pagsubok, Kristiyano ka, pero ang response laglag. Daraan ka sa kawalan, pero ang response palayo sa Lord. Hindi papasok sa Panginoon. Supposed to be, dapat habang dumadami yung problema mo, mas lalo kang kumakapit sa Panginoon. Hindi nawawala sa Lord eh. Nawalan lang ng ulam, ayaw na mag-church. Hello, mga kapatid sa Panginoon, nandiyan pa po ba kayo? Amen! Kaya nga hindi nyo napapansin, marami po sa atin nawawala sa Panginoon dahil bakit? Anong nangyayari sa kanila? Nakapokus sila doon sa kanilang kawalan. Hindi doon sa meron sila. Alam mo, kaya napapokus po tayo doon sa kawalan natin kasi wala tayo dito. Ano yun? Yung faith talagang totoo. Pag mayroon na totoong faith, hindi ka mawawala sa Panginoon. Kaya hindi niyo po napapansin, pinaninindigan na lamang po ng tao yung kanyang pagiging pale pagdating sa pananampalataya. Knowing na may mangyayari pa sa buhay niya, pero ang hindi niya alam, yung kanyang sarili mismo, parang iginigisa niya sa sarili niya mantika. Kaya alam natin that Jesus is the one who can help us. Pero ano gagawin natin? Lalayo tayo sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Mas lalong gumugulo. Akala natin umaayos yung sitwasyon sa atin. Pero ang hindi natin alam, we are being lied or we are being deceived. Nadaya lang tayo po. Sa pag-aakala mo, okay, umaayos na. And then, sige, makakabalik na ako sa church. Kapatid, sa Panginoon, hindi ganun. Ang solusyon, lagi mong hahanapin kay Jesus. Lahat ng bagay sa buhay na pinagdaraanan natin, kay Jesus mo hahanapin yung solution. Amen. Not into the other things. Not in your own plan. Dapat nga, dito kayo nagtatanong sa mga kapatiran na nananatili sa Panginoon, hindi sa labas. Kaya po tayo nagiging opposition pagdating po sa Panginoon, it is because yung faith natin, pinanahawakan natin na faith na wala na. How to know if we have absolute faith in Christ? Paano natin malalaman ngayon kung tayo po talaga mayroon ng ganap na pananampalataya kay Kristo? Tingnan po natin. Una, a person who has saving faith don't know the truth of the Scripture and practices. Alam niya yung salita ng Diyos at ipinapamuhay niya. Yun yung saving faith. Amen. Hindi pa pwede na lang natin yung salita ng Diyos. Minsan na tayo, nagtuturo pa tayo, pero hindi naman natin pinapractice itong salita ng Diyos. Hindi sapat na tayo po ay nagsishare lamang. Hindi sapat na tayo nagtuturo lamang, kundi dapat nakikita rin nila sa atin ito. Amen. Inilalakad din natin yung mabuting balita ni Kristo. Inilalakad din po natin sa mundo na ito yung kaligtasan mula kay Jesus. Paano po yun, kapatid sa Panginoon? Yung nagiging walking Bible na po tayo sa ating mga nasasakupan. Kahit saan tayo napupunta, dapat walking Bible ka na. Ganun po yung pagsasabuhay talaga ng Biblia. Hindi yan itinatago lamang dito o dito.
kundi dapat yan nakikita sa pamumuhay natin. Amen. Romans chapter 1 verse 28 to 32. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, katugtugan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo-talo, pagdaraya at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkatahan ng kasamaan, at suwail sa magulang. Tuloy pa po natin. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat na parusahan, kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Ibig sabihin po nun, napatay na po sila ng kasamaan ng sanlibutan. Kaya nga never stop or never hinder your faith in God. Always keep in Christ Jesus. Dapat yan laging Kristo. Ang totoo talaga pananampalataya na magliligtas ay nananatili kay Kristo. At hindi nakikiisa doon sa mga nabanggit na to. Alam niyo po ba kung ano po ito? Maraming sasabihin nyo, hindi naman ako nakikisalamuhan dito sa mga ito eh. Yung have a self-righteous. Ay dahil kapag ka nakiisa ka sa mundo, ginagawa mo yan. Let's say, halimbawa, okay, Kristiyano ka, nakiisa ka doon sa mga bagay sa sanlibutan, at hindi ka, nawalan ka ng gana sa mga bagay sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya, kaisa ka na nila, kahit hindi mo ginagawa yung bagay na yan. Kaya dapat na maintindihan po natin, ang isang talagang tao na totoo, mayroong saving faith, mayroong pananampalataya na magtiligtas sa Kanya, na nanatili iyan sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, manatili dapat eh. Amen. Kaya nga, mag-amin lang ka, halimbawa, sa sarili mo, magduda ka kapag ikaw nawala ka sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, ito na, nandito ka na sa mga bagay na ito na banggit. O doon, kahit hindi mo ginagawa yan, I tell you one thing, kasama ka na sa kanila. Kaya nga, hindi tayo pwede lumayo sa Panginoon eh. Pag lumayo tayo sa Panginoon, ang ibig sabihin niya, lumalayo na yung Espiritu natin sa Panginoon at nagpupunta na tayo doon sa kalaban ng ating Panginoon. Hindi lang basta alam natin ang salita ng Diyos, kundi ipinapamuhay po natin. Ikaw, even demons and the devil have intellectual faith. Kaya nga hindi maganda na mayroon lang tayong karunungan eh. Kaya nga alam nyo, in church, to the disciple of God, He appointed those disciples to have this intellectual faith. Bakit po kaya? Kasi ayaw ng Diyos na maging marunong eh. Ayaw ng Diyos na bawat pangalagad niya ay magmarunong lamang. Ang gusto niya po talaga, yung po talagang nagsasabuhay at nagsasagawa ng mga bagay na tinuturo ng ating Panginoon. Kaya nga doon ang gather only knowledge. Huwag na paano mahakot tayo ng karunungan. Ay, ito, galing, ito, alam ko na ito, ganyan. Hindi ganun ang kailangan natin, kundi ang kailangan talaga natin, yung talagang sundin natin at ipamuhay natin yung bagay nito. Amen. Alam niyo, marami nga po sa panahon po natin, tiwanan sila sa sarili nila na okay yung kalagayan nila sa Panginoon. Pero hindi naman po talaga pinapamuhay yung salita ng Diyos. Which is, they are under deceiving. Kaya mag-ingat din po tayo doon. Kaya yun yung sinasabi po ng Biblia. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa pampansa ng mga Pariseyo. Marami din po sa Kristiyano, ang mayroong ganun pong mga attitude. Yung nagpapaalsa lamang ng mga bagay na kung saan katuruan na hindi naman po talaga sakdal na galing kay Kristo, kundi they twist. Accordingly, doon lamang po sa kagustuhan nila. Kaya never twist or that the words of God. Lagi natin tatandaan, kung ano yung matuwid na tinuturo sa ating Panginoon, yun ang dapat na nakikita sa pamumuhay natin. Yun ang be self-righteous. Huwag na mahahayaan na maging self-righteous ka. Ang basihan mo dito, dapat maipakita mo na ginagawa mo at ipinapamuhay mo yung mga bagay na natutunan mo dito sa Biblia. Amen. We must both believe and bear fruit. Kaya nga hindi niya napapansin, kapag ka ang isang tao
Napakaliit ng pananampalataya, hindi nagbubunga. Walang bunga. Amen. Amen. Bakit? Kasi yung faith natin, yung simple faith natin, katulad ng sinabi ko po sa inyo, yun yung magtutulak sa atin para gumawa. Amen. Kapag ang intellectual faith lang, ay nako, dahil pa si Kristo. Alam niya lang, gamitin yung karunungan, pero yun yung nagiging contradicted sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, ang pagsunod, hindi pagiging matalino, Amen. kundi pagiging masunurin. Amen. Ang pagiging followers of Christ ay pagiging masunurin at hindi pagiging matalino. Amen. Kaya nga, hindi pinili ni Jesus yung mga matatalino eh. Sino yung mga pinili niya? Yung mga aba, yung mga walang sinabi sa lipunan. Para na naman sa ganon, pag sumunod ito mga ito, manahayag talaga sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Sa chapter 2, verse 18 to 20, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya na may sa pamamagitan ng aking mga gawa. Tuloy po natin. Sumasampalataya ka sa Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nakikinig pa. Isa kang hangal, nais mo po ba? Patunayan ko sa iyo na walang kapuluhan ang pananampalataya, walang kasamang gawa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, gawin natin kung ano yung nararapat. Amen. Kung ano yung napatutunan natin sa Biblia, kung ano yung natutunan natin sa salita ng Diyos, kailangan mag-manifest sa buhay po natin. Amen. At hindi po ito isinaso walang bahala lamang po, or else magiging pride mo lamang po yan. Tandaan mo, pagka ikaw nakinig at nag-aral ka ng salita ng Diyos at ginawa mo lamang karunungan, ang matututunan mo dito, pride. Maraming Kristiyano, ma-pride. Bakit? Dahil naka-memory verse lang, nag-aral lang ng konti, kaya ano nangyari? Instead, they submit their life into the words. Anong ginawa nila? Ginamit nila yung words para sa kapakinabangan sa sarili nila. Amen. Amen. Huwag natin gagamitin yung salita ng Diyos. Tayo ang magpagamit. Amen? You don't use God. You may be used or to be equipped by God. Hindi tayo yung gagamit sa Diyos. Marami po kasi hindi natin namamalayan, tayo nang gumagamit sa Panginoon eh. Huwag natin gagamitin ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung tayo ang gamitin ng Panginoon, kaya nga we need to work it out. Kailangan na maipakuhay natin itong mga bagay na ito. Huwag mo kapabiyaan na nasusunod yung sarili mo. Kaya kung i-break ka nitong words of God na ito. Pagka sinabi ng words of God, ito dapat, yun ang sundin mo, huwag yung sarili mo. Mas makapangyarihan dapat ang words of God kaysa sa iyo. Intindihan natin? Tingin po ko na kayo dito, mga kapatid sa Panginoon. Kaya hindi niyo po ba napapansin? Marami po sa atin, di ba? Ulit-ulit ko po sinasabi yan. Kung talaga totoong Kristiyano tayo, kapag sinabi sa atin ng Panginoon na mag-church ka, mag-church ka. Hindi naman sasabihin sa inyo ng Lord na huwag ka mag-church. Hindi naman sasabihin sa inyo ng Lord no, na hindi ka magbasa ng Biblia. Hindi sasabihin sa inyo ng Lord na pahinga ka muna ngayon. Hindi sasabihin ng Lord yun. Ang sasabihin sa inyo ng Panginoon, magtuloy-tuloy. Consistently, constantly. Yun ang kailangan natin sa Panginoon. At hindi pwede. Kapag halimbawa, pinigilan ka niyan, pag sinabi sa iyo, huwag ka magbasa ng Biblia, ang ibig sabihin niya, hindi ang Lord na nagsasabi niyan. Tabarin ka ngayon, hindi ang Diyos na nagsasabi sa inyo. Kaya nga, there is always opposed to the Word of God. Amen. Kaya nakita nyo, hindi na po natin maikuhan yung ating mga kapatiran. Yung gusto lamang po nila, yung nasusunod nila. Kapag sinabi mo, matid kayo ng Wednesday, hindi sila susunod doon. Bakit? Because they have their intellectual pain, carnal pain, natural pain, at hindi saving pain. Dahil pag saving pain, si Jesus din nakapaloob sa kanilang puso at hindi sila makakatanggi doon. Amen. Kaya kapag tumatanggi ka pa sa mga bagay pagdating sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, I tell you, that is not saving pain. Karnal lang po yun. At hindi po makakapagligtas ng kaluluwa yung bagay na yun na pananampalataya mo. Ikatlo, knowing that the Lordship of Jesus. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo.
na kailangan makita natin talaga yung pagkapanginoon ng Diyos sa buhay mo. Like for example, today, okay, isingin mo muna yung katabi mo. Hindi ganyan yung kumikilala na Panginoon ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Kasi kapag Panginoon talaga sa iyo si Jesus, makikita mo yan, nandyan yung kanyang pagpipitagan. Amen. Nandyan yung kanyang pagtuprotegi pagdating sa Panginoon. Amen. He looks God very highly. Amen. Come on, sabihin mo sa katabi mo, dapat na makita mo ang Diyos sa napakalaking Panginoon sa buhay mo. Dapat makita mo ang Diyos sa napakalaking Panginoon. Kung magtitignan siya na maliit lang, kasi how we treat God is how faith we have. Eh, pagka ganyan lang ang tingin mo sa Panginoon, bibigyan ako ng pera ng Lord, hindi ang tingin mo sa Lord. Pera lang pala kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Eh, samantalang wala namang halaga sa kanya ang pera eh. Amen. If we imagine, pagdating sa langit, hindi naman natin kailangan ng pera eh. Kaya nga, in example po doon na ang ginto ay lansangan lamang po nila. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tingnan nyo ha, hindi nyo po ba napapansin? Pinagpapalit natin ang Panginoon sa buhay natin. Where is the Lordship of God? Hindi yun. Tinatagihan mo ang Diyos sa buhay mo, where is the Lordship of Jesus? Asan? Kaya nga alam nyo, lahat po talaga ng pumikilala sa ating Panginoon bilang Diyos, makikita mo sa Kanya yung Kanyang paggalang. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Kung kagalang-galang para sa Kanya si Jesucristo. Kapatid, gumising kayo. Kayo mga natutulog sa Espiritu. Gumising kayo at dapat na maintindihan nyo ito. Hindi lahat ang tumatawag Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya wala namang totoo na tumatawag kay Kristo Jesus bilang Panginoon. Amen. Sabi ng Roma chapter 10 verse 9, kung nanangalit ka ng buong puso na si Jesucristo ay Panginoon, kung sumasampalataya ka na si Jesucristo ay Panginoon at siya nananalig ka ng buong puso na siya'y binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Pero paano po mangyayari yun? Halimbawa, nandito po kayo. Sabi ko nga po sa inyo, tapos unprepared naman kayo. Wala yung pagpipitagan po natin sa Panginoon. Nandito kayo, pero lumilipad yung isipan ninyo. Wala po yung pagrespeto natin sa Panginoon. Where is the Lordship of Jesus? Hindi yun. Asan po yung pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay mo? Halimbawa na sa iyo, halimbawa, si Mayor na lang yun nandito, nakatayo dito. Nagsasalita sa inyo si Mayor. O anong dapat gagawin mo? Eh pag nakikita ka, hindi ka nakikinig, ano sasabihin sa inyo ni Mayor? Oy, makinig ka. Papakulong kita. Baka matatakot ka, syempre, pay attention ka, di ba? Tao pa lang yun. Pero si Jesus dapat, how you treat God is to treat them as Lord. Amen. Eh, naman. Amen. Hindi lang tao. Kasi minsan gano'n na po tayo ngayon eh. Come on, mga kapatid sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, pag makikinig ng salita ng Diyos, huwag nakaganyan. Huwag nakaganyan. Huwag nakaganon. Nanonood lang ng sine po yun. Dapat pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, talagang nasa in great posture ka rin sa Panginoon. Amen. Pagbibigay ng respeto ninyo. Amen. Eh, minsan, nakakakita ka nga dyan. Minsan, nasa harapan pa. Nakaganyan. Eh, asa na kabanalan ng Lord dyan? Eh, buti na nga, wala na kayo gano'n. Minsan, nakikli-ikli ng soul. Tapos, makikita mo, nakaupo dyan. Kagaya ito. Asan yung pagiging Lordship ni Lord dyan? O, di ba, nakakawalin kayo, ano po? Nawawala yung respeto sa Panginoon, ano po? Lumisan na eh. Buti na nga lang mo, wala na po kayo eh. Bala ko nga saan pag-shake na tulong ako, natutokso ako eh. Baka mamaya, bigla na lang ako magsayo eh. Madala ka ng emosyon. Kaya nga, knowing the Lordship of Jesus in your life, kailangan magbigay tayo ng respeto talaga. Amen.
Dahil siya yung Diyos natin. This truth is the foundations of our faith. Ito po yung pundasyon ng pananampalataya, the bedrock upon which everything else is built. Lahat po tayo nanait at dapat dito. Ito yung ating parang pagkakatatag po sa atin kay Kristo. Ngayon, kung hindi Diyos sa'yo si Kristo, ano mangyayari sa'yo? Di ba na? Baliwala lang din po yung pag-church po natin. 185 times in gospel, sinabi po ito na Jesus is our foundation. Dito po nakatatagan lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya if you have a saving faith, kailangan nandun ka sa pundasyon ni Jesus. Amen. Wala ka sa ibang pundasyon, kundi napupundasyonan ka ni Jesus. Wala ka sa pundasyon ng pagkatao mo, wala ka sa pundasyon ng kalagayan mo, wala ka sa pundasyon ng estado mo sa buhay, kundi nasa pundasyon ka sa ibabaw ng bato ni Kristo. Ika-apat, those who believe must also express repentance for sin. If we truly acknowledge Jesus as our Savior, ano sabi po dito? Lahat ng dapat na totoong sumasampalataya, dapat also express their repentance for sin. Na alam niya sa sarili niya, nagkakasala siya. Amen. Ngayon, kaya hindi po nagkakaroon ng repentance ang marami po mga Kristiyano ngayon dahil hindi na nila alam na may kasalanan sila. Hindi na nila nakikita yung sarili nila bilang makasalanan, kundi nakikita nila yung sarili nila na okay. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka okay. Hindi ka okay. Magiging okay lang tayo pag nandun na tayo sa langit. Kaya nga hindi nyo po ba napapansin? Paano tayo magiging okay? Hindi pa nga tayo karapat-dapat sa Panginoon. Sa tingin po ba ninyo, meron na dito na karapat-dapat talaga sa Lord? Come on, people of God, huwag kayong mag-ipulan. Kailangan hindi tayo naging karapat-dapat sa Panginoon. At magiging karapat-dapat lang tayo sa Panginoon kapag tayo ay talagang ipinalit na ng Panginoon doon. Doon natin masasabi sa naman, Lord, naging karapat-dapat kami sa iyo. Pero ngayon, hindi pa natin alam kung anong magaganap Kaya nga, huwag natin talagang i-claim na okay na itong ginagawa ko. Dapat pinagsikapan natin, pinagtsatsagaan natin, at dapat na makita sa atin na tayo po lahat ay talagang umiiwas sa mga bagay na hindi kalugod-tugod sa buhay na ito. Amen. 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 Tandaan po natin, every one of us can sin. We've sinned to God. Lahat tayo nagkasala. Ulit-ulitin mo sa sarili mo, nagkasala ako, makasalanan ako, na kailangan ko talaga ng kapatawaran ng Panginoon. Aminin mo sa buhay mo yan. Huwag ka makapalit sa sarili mo. Di ba rin, nag-church na ako, pinatawad na ako ng Lord. Nag-church na ako, okay na kalagayan ko sa Panginoon. Huwag po tayo masyadong tiwala sa sarili. Amen. At ang dapat na makita natin dito, lahat tayo ay kailangan iayos, ikumpuni ng Panginoon. Amen. Yung katabi mo ngayon, huwag mong isipin na maayos na yan. Yung katabi mo ulit sa kabila, huwag mong isipin na okay na yan. Kaya tayo nagpapatuloy sa Panginoon para gawin tayong okay. Amen? Pero pala, isa man sa atin dito, okay na. Kaya kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, hindi tayo aabot doon. Kaya tayo nagsisikap, kahit ang kasalanan ka, pinipilit mo yung buhay mo sa Panginoon. It is our expressing our repentance to God. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon, kaya ka naghahandal ng mga gawain sa Panginoon, kaya ka umahayon, nag-aakay kasi gusto mong i-express sa Lord na isa ka sa tinatawag niya. Kung hindi lang yan, para ba na mag-alapin ng Lord, panawanin mo ako, pero hindi mo naman ginagawa. Bilang witness for Christ, bilang servant of Christ, hindi mo ginagawa yung bagay na yun. Kung tumagal ka talaga ng kapatawaran ng Panginoon, you will be a witness for Him. Ano yung witness mo? Yung kaligtasan ay ginawag niya sa'yo. And then, ano yun? As a witness for Christ Jesus, ano sabi ni Jesus sa'yo? Lumayo ka, in all nation. Kapatid sa Panginoon, ang dami mga bagay na hindi natin maintindihan. Kaya nga hindi ma-express talaga yung repentance natin sa Panginoon Kasi ang gusto lang natin, nakikita tayo na humingi ng tawad sa Panginoon, pero hindi naman natin ma-express sa iba yung mga bagay na yun. How can we show to us or how can we truly acknowledge Jesus as our Savior? Lucas chapter 24, verse 45 to 48. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ng Kristo at pagkatapos siya'y ulit mabubuhay sa ikatlong araw.
Verse 7, sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Sino raw? Ikaw ang pinatawag ng Lord. Sino yung inutusan niya na dapat na ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem? Sino yun? Kayong tayong lahat na tumanggap ng kaligtasan kay Jesus. Tayong mga nag-repent, tayong pinurgin ng Panginoon. Dapat ikaw mismo, ano sabi niya gano'n? Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Sino daw? Tayo mga pinatawad. Unless na hindi ka pa pinatawad ng Lord. Kaya hindi po tayo pa pwede na paid lang. Paid without works is dead. Now, gusto ko makita niyo po dito, kaya tayo pinagagawa ng Panginoon para makita ng tao na tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano sabi niyo po dito? Sa kanyang pangalan na pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tayo mga pinatawad ng Diyos. Kaya walang Kristiyanong tutulog-tulog. Walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyanong nandun lang sa kanyang tahanan. Walang Kristiyanong puro trabaho na. Walang Kristiyanong puro araw na. Kundi tayo mismo, we are a witness for Christ. Kapatid sa Panginoon, if you have a saving faith, ganito yung ginagawa ng mga mayroong pananampalatayang nagligtas. Itatak natin sa puso at isipan natin na kung gusto mo talaga nung tinatawag ng faith that save, yung saving faith, kailangan tayo magigsaksi ng kapatawaran tinanggap natin kay Jesucristo. Hindi mo gagawin ito kung hindi ka pa pinapatawad ng Lord. Kaya hindi nyo napansin, yung mga tao na walang halaga sa kanila ang kaligtasan, nakita niyo ba gumagawa sa Panginoon yun? Never. Pag ang isang tao, mahalaga sa kanya ang kaligtasan at pagpapatawad ng Panginoon, hindi titigil niya ng paggawa sa Lord. Amen. Why? Because I know this. Alam niya na dapat tayo mga pinatawad ang unang-unang magiging saksi ng pagpapatawad at kaligtasan ay mula kay Jesucristo. Amen. Kaya kung ikaw pinatawad ka na ng Panginoon, payo ka. Pakilala mo si Jesucristo sa lahat. Huwag kayong parang Kristiyano na mayroon lamang intelektual, carnal, and natural faith. Hindi sapat yung nakaupo ka lang. Hindi sapat yung nakikinig ka lang. Hindi sapat yung nagsisimba ka lang. We must do action. Because we, as believer of Christ Jesus, being accepted by God, forgiven by God, kaya tayo din po dapat maging witness po tayo ng mga bagay niyon. Saving faith in Jesus Christ means that we accept Him as the Son of God. We desire to repent and surrender every aspect of our lives to Him. Every aspect. Lahat ng aspeto sa buhay mo, kailangan po ipinapabuhay natin yan kay Kristo. Kailangan isinusubo natin, pinagsisisihan natin. The more He will bless each of us with perfect assurances regarding our salvation and our relationship with Him. Lahat tayo tatanggap niyan. Lahat tayo aani ng masaganang pagpapala ng kaligtasan mula sa ating Panginoon kung gagawin natin ng matuwid yung mga bagay nito. Sa oras na ito, tatanungin ko kayo, may natutunan po ba kayo sa pagpapahayag na ito ng ating Panginoon? Amen. Kapatid sa Panginoon, kung may natutunan ka sa gabing ito, ipamuhay mo ito para magkaroon ng saysay, ano man yung bagay na pinag-aralan natin. At hindi mo wala kabuluhan ang pagbaba ng Espiritu ng ating Panginoong Jesucristo habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ay po natin ay magsitayo. I will not go into conviction. Hindi ko po kayo i-convict sa oras na ito.
I want that the Holy Spirit is the one who will pick you. Every one of us. Come on, stop singing. Marahil ko napapansin ninyo, pagkatapos ng ating pagsamba, nagkakaroon po tayo ng conviction. Kung tutusin, hindi na po kailangan yun eh. Upon hearing the words of God, nandun na yung conviction eh. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, at kapag ito yung pumapasok talaga sa puso mo, doon pa lang hindi mo na mapipigilan ang pagluha mo. Hindi na kailangan na pagpigil tayo. Hindi na kailangan pa na sabihin sa iyo, ipaalam sa iyo, yung iyong pagkukulang sa harapan ng Panginoon. As a believer of Christ, alam mo, what is the lackness of pure spirit into Him? Tapos alam mo na po yung bagay ngayon. Kaya sa oras nito, kung may natutunan ka, dalhin mo yan hanggang sa pag-uwi mo ng bahay at matuto kang sundin yung mga bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ipapuhin mo yan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pag-aralan din po ng bawat Kristiyano na tayo ay maging active pagdating sa Espiritu ng Panginoon, pagdating sa ating pag-church, pagdating sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Being active spirit, we need to have an active spirit in Christ. Kaya nga po, maraming Kristiyano hindi makasunod. Simple pag-church naman hindi magawa. Why? Because of their little faith in Him. Kaya maraming Kristiyano, paniwala ng Diyos. Bakit? Kasi ang liit na masyado ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. This time, dalhin mo yung patnubay ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tumayo tayo kasama ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo upang tayong lahat ay maging saksi ng kaligtasan na nagmumula kay Jesucristo. Tayo mo lahat ay manalangin sa Panginoon. Ang maraming Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya mo, O God. Patuloy po kami nananalig sa kabutihan at kagandahang loob na nagdulot sa amin ang kaligtasan. Panginoon, nagkapatawaran sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya ng iyong salita, Panginoon, ay binubuhos mo sa bawat puso ng mga anak mo na narito ngayon. At ayahan mo, Panginoon, na sumagana ang aral na ito, Panginoon, sa aming mga espiritu at kaluluwa, O God, upang magdulot po ito, Panginoon, ng aming pagiging saksi, Panginoon, para sa ibang tao, Panginoon. Paano mo kami binigyan ng kaligtasan, O God? Lord, maipamahagi po namin ito at maipamalita namin ito sa lahat ng mga taong nakakahalubilo po namin sa araw-araw. Maraming salamat po, Lord. Huwag mo pong panatiliin, patay ang aming mga pananampalataya sa iyo. Huwag mo pong panatiliin, patay ang aming mga espiritu, Lord. Buhayin mo po ito, Panginoon. Active, Panginoon, maging buhay ito, Panginoon, at makasunod sa mga bagay na pinagagawa mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that every one of us has a task from you, Lord, that given, O God. Alam namin yan, Panginoon, na mayroon kami bawat isa na may tungkulin kami dapat nagampanan sa iyo, Panginoon. Not only to ourselves, only to our own self, O God. Hindi lamang tungkulin para sa sarili, Panginoon, kundi tungkulin namin sa Diyos, tungkulin namin sa mga kapwa namin, tungkulin namin dito sa church na ito, tungkulin namin bilang pananampalataya at bilang alagad mo, Panginoon. Magampanan po namin ang karapat-dapat yan mula sa mga pinakabata hanggang sa pinakamatanda ng church na ito, Lord. Hayaan mong maganap ang mga tungkulin na ito, O God, na hindi maisabang walang bahala po at hindi mapabayaan at hindi mabaliwala, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, Lord, as we know, Panginoon, as we learn from the life of Peter, Lord, kung paano siya nag-deny sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin kung pwede rin mangyari sa amin ito, O God. At baka nangyayari na nga po, Panginoon. At huwag mo pong pahintulutan ito, O God. Hayaan mo, taglayin po namin ang biyaya ng salita upang sa ganun, Panginoon. Hindi na kami dumating pa, Panginoon, sa pagkakataon na mahiwalay pa kami sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito na yung the best time, Panginoon, the best life that we ever had in our life, O God. Yung nasa iyo na kami, Panginoon.
yung hindi na kami mahiwalay pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakalam namin, Panginoon, kailan may hindi po kami iniwan, po pinabayaan, Panginoon. And one more, O Lord, alam namin, Panginoon, maging yung mga pangangailangan namin, hindi po kami pagkukulangin, O God. Lord, tinuruan mo po kami, Panginoon, para maligtas. Ito pa po kayang mga bagay lamang na ito na walang kakwenta-kwentang bagay, Panginoon. At alam namin kayang ipagkaloob ng isang Diyos na katulad mo, Panginoon, ang mga bagay na kailanganin po ng bawat anak mo, God. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyuhan mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At ingatan mo kami sa aming mga pag-uwi, O God. Hayaan mo makauwi kami ng ligtas, Panginoon. At sa pang-araw-araw namin ng pag-iingat mo, Panginoon, at patuloy na gumabay sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord. At patuloy po, Panginoon, na sindihan, Panginoon, ng mga maaalad na Kristiyano ang church na ito, Lord, ng Jacob, O God. Lord, upang sa ganun, O God, Lord, patuloy po, Panginoon, na marami pa mga kaluluwa ang maligtas patungo sa iyo, Panginoon Jesus. Kaya mo pagkalabin mo, Panginoon, ang bawat isa amin, O God, at maging kalakasan kami ng church na ito, maging backup kami sa church na ito, at maging isa kami sa mga alagad mo bilang mga saksi, Panginoon, na tumanggap ng kaligtasan na pumula sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, and kiniklaim po namin, Panginoon, that our salvation is with us already, O God. Nasa amin na ito, Panginoon. Thank you very much, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga pagkakasala. At salamat din po, Panginoon, for the privilege of being a servant to you, Lord Jesus. Maraming salamat po, God. Salamat na mabuti, Panginoon. At sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapalit karangalan. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po.